Rin po ang Panginoon sa umagang ito. Before we start, let's pray, bow our head. O dakilang Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang to. Lord, tunay nga po napakabuti mo sa amin. Lord, pinadadamo mo, Panginoon, patuloy yung pagmamahal sa amin, Lord, sa umagang to, Lord. Yung asa, Lord, na muli na nakabahong kami, Panginoon, sa umagang to. Yung kalakasan, Lord, na patuloy mo pinaparaan sa amin, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Lord, sa umagang to, we welcome your Holy Spirit, Panginoon. Fill this place, fill this every corner of this room, Panginoon. Lord, pagpapasalamat din po kay Panginoon sa mga tao, Panginoon, na dinala mo rito, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa kanilang time, Panginoon, na narito sila, Panginoon, upang magbigay kapurihan sa iyo, Lord. Lord, sa umagang to, patuloy po kami papasalamat sa iyo, Lord. Lord, I pray, gamitin mo nga lang po, Panginoon, yung likod, itago mo lamang po, Panginoon, sa likuran ng iyong krus, Panginoon. Lord, upang ako, Panginoon, upang kayo lamang po, Panginoon, ang lang makita at marinig sa umagang to, Lord. Maging ang salita mo na pag-aaralan namin ngayon sa umagang to, Lord, nawa, Panginoon, ang bawat kataga, ang bawat talata, Panginoon, na aming babasahin, Lord. Lord, I pray na magbigay buhay po, Panginoon, sa bawat sa Lord. Magbigay kalakasan po, Panginoon, sa kanila. Salamat po muli. Ito pong amot sa na sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Wow, today is February 14. Sabi nga ng iba, nagse-celebrate daw sila ng, sabi ng iba, araw ng mga puso. Well, I'm sorry to say na ang Christian po ay hindi po naniniwala sa Valentine's Day. So because the Valentine's Day is a pagan practices. So ayan po yung exercise po ng mga pagano. But we are Christian, so hindi na po dapat tayo nagsa-celebrate ng ganun. Because every day for us is Valentine's Day. So yun po yun. Hindi lang po siya for a season. For all season po ang Valentine's Day. Hindi lang po February 14 po yan. Yan po isipin natin ha. Hindi lang po araw ng, yun nga, February 14. So today, also a special day para sa ating Panginoon. Amen? And we're talking about love. What is love? Today morning, we're talking about love. We define love, what love is. We define love according to the Word of God for what love is. Well, ang mga tao, nadidefine nila ang ibig sabihin ng love. Maraming pong quote dyan, nadidefine nila yan according to their experience. Di ba? Pag nagbabasa kayo sa Facebook, sa mga Google, makikita nyo yan, yung dinidefine nila based on their experience. Minsan nga, nadidefine nila based on their sing. Nadidefine nila yan sa pamamagitan ng kanilang mga pag-awit. So marami pong awitin tungkol sa pagmamahal, katulad po ng awitin ni Whitney Houston, yung greatest love of all. Di ba? Ayan, nadidefine niya yan kung ano yung love sa experience niya. Sample. Ano na yan? Luma na ito na lang. You're the greatest gift of all. Your love is the greatest gift of all. Diba? Sabi nga ni Jim Brickman sa ni Michelle Wright. Tama lang kung sino kumanta. Your love is the greatest gift of all. Marami pa. What is love? Love is blind. Di ba? Yan yung mga definition ng worldly, ng tao no? Nung naalala nga yung bata pa ako, yung mahilig pa ako magsulat doon sa Islam note, what is love? Love is blind. Pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng what is, love is blind, no? Hindi ko siya ma-define. Ano pa talaga what is love is blind. Hindi po talaga ma-define nung araw yan. Pero noon, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, naalala ko noon, nung kami magkakabarkada, magkakasama noon, dito na rin yan sa Dubai. Nakakita kami ng isang babae, isang lalaki na magkasama. So pag yung nakita ko, yung itsura ng babae, alangan doon sa itsura ng babae. Siya sabi ko, tol, tignan mo.
Yung itsura ng babae, alangan sa itsura ng lalaki. Ay, pala yun. Kaya pa, love is blind. Nakakabulag pala. Nakabulag yung lalaki doon sa babae. Ayun pala yun. So, noon po yun. Pero ngayon hindi na. Hindi na ganun ang isip ko. I transform for the renewal of mind. Noon lang kasi yun. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako ganun mag-isip. So, what is love? Sabi nga, plus, ito po yung mensahe ng ating Panginoon to. Yung binagit kanina ni kapatid. There are three things will remain in this earth. Faith, hope, and love. And all these three things is the greatest is love. Amen? Amen. Ayun po yun. No? Pero hindi ibig sabihin, hindi manatili sa buhay natin, sa puso natin, yung faith, saka yung hope. Lahat po yan, kailangan manatili sa puso natin yan. Pero ang pag-aaralan natin is, love is the greatest. Bakit nga ba? Love is the greatest of all. Bakit nga ba? Sabi ng Panginoon, love your God with all of your heart, with all of your mind, soul, and strength. Love is the greatest command of God. Love is the greatest command of love. Of God. And then sabi niya ganon, love thy your neighbor as yourself. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Ang love hindi lang po magpapartikular sa isang taong mahal mo lang. Sa lahat po yan, dapat umiral sa bawat isa. Hindi lamang po yung mamahalin mo yung nagmamahal sa'yo. Diba? Kailangan love thy your neighbor as yourself. Paano ba minamahal ang sarili mo? Sa mga kababaihan, paano nga ba? Did you take a bath every day? Did you go to the parlor? Di ba? Ganyan ka magmahal sa sarili mo di ba? Talagang pagagandahin mo kung ano yung outside appearance mo. Sabi niya gano'n, love your neighbor as yourself. Kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo din mahalin ang kapwa mo. Di ba? Amen? Love your God with all of your heart, with all of your mind, and soul and body. Sabi nga, paano mo siya mamahalin ng Diyos? Love your God from inner self to outer being. Kasi yung buhay natin ay nagko-compose ng heart, soul, mind, and strength. Mahalin mo ang Diyos, hindi lamang sa loob mo, pati yung outside appearance mo. Yung buong buhay mo, gamitin mo sa pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? As we move on, we start to, samahan niyo po ako. Sino po may Bible? Samahan niyo po muna ako sa John, 1 John chapter 1, chapter 4. Sino po may Bible? Sabi nila, ang Biblia ay ano ba yan? It's armas, sandata po. So I read, Beloved, believe not every spirit, but the spirit whether they are of God, because of many false prophets are gone out on this into the world. So verse 7. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Sa 8. Please. Right? He who does not love does not know God, for God is love. Ulitin ko He who does not love does know God. Does not know God, for God is love. Amen. Sumunod po sa 9. In this love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So yan po yun. Sino po yung sinasabi dyan? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapatid, mahal kayo ng ating Panginoong Jesus. Jesus loves you.
Wala kang kadate, nalulungkot ka, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, iniwalan ka ng asawa mo, kapatid, huwag kang malungkot. May nagmamahal sa'yo. 2,000 years ago pa, sinabi na ng Panginoon, Jesus loves you. Amen? Next. And we have known and believed the love God has for us. God is love, and who abide in Him, abide in God. And God in Him. Amen. Purin po ang Panginoon sa umagang to. So let's move on. Samahan niyo po ako sa verse 13. Verse 1 to 3. Sabi nga sa talatang to, life without love is worthless. So bakit ko po nasabi? Life without love is worthless. So hindi ibig sabihin wala kayong girlfriend, wala kayong boyfriend, worthless kayo. Hindi po. Pag walang love sa puso nyo, walang Diyos, worthless talaga yon. Sabi nga, I speak in the tongues of men and of angel, but have not love, I am only a surrounding gong and sing clanging cymbals. Kung magsasalita po ako ng mga wika ng maraming tao o wika ng isang anghel, kung wala rin naman pag-ibig sa aking puso, para lang daw ang isang lata ng sardinas na walang laman. Diba? Yung lata ng sardinas, pag hinagis mo yan, maingay lang niya, matunog, pero walang laman. So, ganon din po tayo. Ganon din po ako. Ganon din po si Pablo. Kahit po siya nagsasalita ng anumang wika, kung ano man yung spiritual gifts meron siya, pero kung wala yung love sa puso niya, wala din. God is the greatest of all. Verse 2, if I have gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountain, but I have not love, I am nothing. So sinabi niyang ganun, kahit pa meron akong gifts of prophecy, kahit pa nagsasalita ako ng mga kung ano nung wika, kahit pa nakakaintindi ko ng mga mystery, nakakaunawa ako, nakakabasa ako, pero kung wala rin yung love na yon, wala din po siya. Ganon din po tayo sa sarili natin. Ha? Kahit po kung anong gifts meron ka, spiritual gifts, kung wala yung love sa puso mo, useless. Amen? Useless po yun. So verse 3, if I give all possessed to the poor and I surrender my body to the flames, but I have not love, I gain nothing. Kahit ipamigay mo ang yaman mo at isacrifice mo yung sarili mo, kung wala pa rin yung love, wala pa rin. Wala pa rin tayo. Kaya sinabing life without love is worthless. So importante na may nag-i-exist sa buhay mo, sa puso mo, ng pagmamahal. May malaking puwang sa puso mo. Nandun yung love dapat sa buhay mo, sa puso mo. Yung pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa. So hindi po sinabing hindi importante rito yung yung faith saka yung hope ha. Of course, yung faith nandun. Nandun pa rin, nag-exist pa rin yun. Saka yung pag-asa natin sa buhay. Yung pananampalataya natin sa Diyos, dapat nandun din po yun. Diba? What is love? Love. Love is not envy. Love is long-suffer. Marami. Ang pagmamahal, ito'y gumagawa, hindi umiibig sa gawa ng kaaway. Ang gusto lang nito, yung kabutihan. Ang love. Love is not envy. Love does not parade itself. It's not pop up. Love does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoke things to evil.
Love does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth, bear all things, believe all things, hope all things, endure all things. Ayun po yung tunay na kahulugan ng love. Makikita po natin sa Biblia. Yes, marami pong kahulugan ng love. Nadidefine ng bawat isa. Pero yung true meaning ng love, wala po yan, hindi po nakalagay yan sa card. Ano po ba yun? Hindi po nakalagay yan sa Valentine cards. Ang love nakalagay dito sa puso. Hindi po yan naka-attach sa chocolate. Ha? Hindi po yan nakasama, kalagay dito sa rosas. Ang love nasa puso ng tao. Amen? Amen. Dito po, bakit po sinabing last love forever? Tanyo ha? Love never fails. Amen? But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, will be passed away. Tandaan nyo. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika o pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito'y mawawala. Yung nagsasalita ka ng iba't ibang wika, ito po'y mawawala. Yung lahat ng kaalaman, ito po'y mawawala. Pero ang pagmamahal, hindi po siya mawawala kailanman. No, basta na ko kanina, God is love. Kaya? God is love. God is eternity. Ang Diyos ay magpakailanman. Yung pagmamahal niya sa atin ay magpakailanman yun. Hindi po mawawala yun. Love. God is love. God is eternity. Nahan po natin ha. Mawawala lahat ng bagay. Mawawala tayo. Mawawala lahat ng bagay sa mundo, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi mawawala yun. Magpakailanman yun. Love never fails. Ano ba sumunod? Next slide please. Love promise future. Love promise future. What was sinabi? For we know in part and we purpose in part. But when completeness comes, what is in part disappear. Ayun yung kaalaman natin, yung pagkakilala natin sa Diyos, kulang pa, nagkukulang pa. May kulang pa. Pero, pagdating ng panahon, ito yung magkukomplete sa buhay natin. Yung love, kung may love ka sa puso mo, yung incomplete, magiging complete sa buhay mo yan. Because of love. Ha? Because of love, yung incomplete sa buhay mo, ito'y magkukomplete. Because of love, yung imperfect become perfect. Sabi niya, completeness come, what is in part disappear. Kung kumpletin dahil sa pag-ibig Lahat ng bagay, may trabaho ka man, magandang trabaho mo, marami kang pag-aari, may magandang asawa, may gwapo kang asawa, magandang anak mo. Imagine mo kung walang love. Kompleto ba? Walang umiira ng love dun sa pamilya. Ano itsura ng pamilya kung walang nag-i-exist na love? Kapatid, magulo. Hindi pa rin kompleto. Kaya nga yung love, ito yung magkukomplete sa bawat isa. Yung pagmamahal natin sa Diyos at sa kapwa, magkukomplete po ito. In due time. Ito po yung magkukomplete sa atin. Ang pa, next. When I was child, I talked like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. When I become a man, I put the ways of childhood. Love. Sabi ang ganun. Yung dating bata ka, isip bata ka, dating immature ka sa pagkakilala sa Diyos at nagiging mature ka dahil sa love. Dahil yun sa pagmamahal mo sa Diyos. Kung yun dati kang immature, na hindi mo siya kilala, yung kilos mo, nakala mo normal. Yung mga kinikilos mo nung araw na hindi mo kilala ang Panginoon, nakala mo kinikilos mo yung normal. Because of love of God, minahal ka ng Diyos,
mahal mo ang Diyos, yung immature na pag-iisip mo, naging matured yan because of love. And sinasabi ni Paul when I was child, I talk like a child. I thought like a child. I reason like a child. When I became a man, I put away all the childhood. Lahat po yan ay mawawala. Lahat po yan, yung pagiging isip bata mo, yung pagiging immature mo, because of love, naging matured ka. So, ano ibig sabihin po ni Pablo? Ang 12 po, for now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even I was known fully. Ito po yung love, yung sabi ko kanina, promise the future. Kasi ngayon, malabo pa para tayong, yung buhay natin, malabo pa, kagaya ng pagtingin natin sa isang basag na salamin. Pero in the future, because of love, lahat ng bagay sa buhay mo ay lilinaw po yan. Lahat ng bagay na magulo sa buhay mo, pag yung love umiral na sa puso mo, lahat ng katanungan sa buhay mo, lahat ng hindi mo naunawaan sa buhay mo, yung love ang magpapalinaw sa'yo, yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi nagbibigay kaliwanagan sa bawat isa, yung pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos. So lahat po yun, kakaroon ng liwanag because of love can hold your future. Love, yung faith, mawawala po yun pag nasa langit ka na. Pag nandun na po tayo kasama natin Panginoon, yung hope, wala na po doon. Ang mag-i-exist na lang po doon ay yung love. Mag-i-exist na po yung pagmamahal doon. Doon na lang po, ang iral doon. Love, rejoice. Kung ano yung mga sinabi ni Kuya kanina, na po yung mag-exist doon pagkasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Saan pa ba? Renewals. So wala na pala. Na lang po pala yung mensahe ng ating Panginoon sa umaga. Hindi ko na po kasi pinahaba. Kasi ang topic lang naman natin dito, define the definition of love and kung ano yung importance ng love. So yun lamang po yung dalawa na binigay na mensahe na sa ating Panginoon. Yes, we can define the love as, according to our experience. Yes, maunawaan natin yung importance ng love. Pero lahat po yun, sinabi na po dito sa Bible. Even without more explanation, kasi ang Biblia na mismo ang nag-explain about what is love, definition love, at ang importance ng love sa buhay ng bawat isa. So, purihin po ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang tayo ay maligtas. Upang tayo maligtas. Sumumpalala sa kanya tayo maligtas. So, yung pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang anak, bugtong na anak sa atin. So, yun po yung love ng Diyos sa atin. Jesus loves us. Jesus loves you very much. Lamang po, marami pong salamat po sa umagang ito. To God be the glory. Puri po ang Panginoon.